eto guys, may hinuli yata sila kaya ang dami nila doon. Palagay ko may mga illegal activities or kung hindi naman ay lasing, kung hindi naman ay nanlaban. Ganun lang naman. Pag nagtawag ng backup yung mga pulis dito, ibig sabihin na kung hindi nanlaban yan ay mga kahinahinal. So nandito tayo ngayon sa US 97. Ito po yung medyo critical na lugar. Ito po yung zigzag na bahagi bago tayo makarating ng Cowley Dam. Dito sa Cowley, Washington. Ito po yung nagko-connecta sa Washington and Osoyoos, British Columbia. Kasi ito lang talaga yung pinakamalapit na daanan. Kaysa iikot pa tayo, uwi pa tayo ng Vancouver, then babalik tayo ng Kelowna. Kaya dito na lang tayo dadaan. So wala namang problema dito guys sa daan na ito kasi napakaganda ng tanawin, nakaka-relax talagang. Na-appreciate ko yung mga daan dito. Kaya nga lang ay wala kang makikitang kabahayan, puro lake. Ayan, sariwang hangin. Paggabi naman puro wild animals. Kaya pagka naabutan ako ng gabi dito, hindi na ako tumutuloy. Pinipili ko na lang magpahinga sa mga truck stop at magta-travel ako dito sa lugar na ito pag daylight. At ito guys, kikita nyo sa ating screen, hindi ako nagmamadali, medyo nagre-relax dahil ang pakay ko dito ay ayan, mga tayo ng video. Madalang tayong dumaan dito once in a blue moon na ika nga sa isang taon baka isang beses lang ako mapadpad din. Kaya samantalahin natin. Total naman hindi nagmamadali yung ating load, masyado tayong maaga para makarating doon sa sa ating destinasyon. Dahil bukas pa naman ang appointment nito. Meron na lang tayong nalalabing 2 oras at kalahati, nandun na tayo sa Kelowna. Kaya ito guys, mag-relax muna, takbong pogi muna tayo. Although marami ng nahihiya na rin ako dyan sa likuran kasi yung mga maliliit na sasakyan ay naipon na sa likod. Pero ganun pa man, ang ginagawa ko pagka ganyan na marami na akong nakikitang sasakyan sa at makakahanap ako ng pullover area, humihinto ako doon, pinauuna ko sila. Kasi meron naman tayong common sense. Hindi kagaya ng iba na mabagal na nga, ayaw pang tumabi. Talagang hindi mo alam kung inaasar, nangaasar, or ganun na lang ba talaga yung kanyang pagdadrive. So hindi kami pare-pares. Lahat ng mga driver may kanya-kanyang may mga kanya-kanyang diskarte pagdating sa larangan ng pagdadrive. At unang-una, hindi natin alam yung bilang ako kasi, bilang kami mga, lalo na sa akin truck driver, pag alam kong medyo mabagal, nahihiya ako din sa mga sumusunod, lalo kung mas mababa naman sa speed limit yung aking takbo, so pinagbibigtan ko sila. Kaya ito guys, at paparating na tayo, malapit na tayo dyan sa dam. Buhay ito RGB, nandito tayo ngayon sa sa Grand Cowley, Grand Washington. Ito po yung Highway 97. Kung manggagaling tayo ng Spokane, ito po yung shortcut papuntang or ito yung way papuntang Kelowna, British Columbia. Pero napakaganda ng tanawin dito. Meron silang dam, pero kalbong bundok. So ipapakita ko sa inyo guys kung gaano kaganda yung ating hinintuan. Hindi ko alam kung pwede ba akong huminto rito or hindi, pero siguro may nakita akong pero walang sasakyan sa ating gilid. At talagang super relax, super ganda, super linis. At madalang tayong dumaan dito sa lugar na ito.
Timing na timing dahil hindi pa naman winter. Doon sa dinaanan natin kaninang umaga, medyo tinamaan tayo ng kupido kanina. But anyway, dito napakalinis na mainit. Ang ating temperature ngayon ay 61 Fahrenheit. At tara guys, ipapasyal ko kayo sa labas. Ito guys, yung ano natin, ewan ko, parang police station ata yan, kasi ang dami ko nakitang sasakyan ng police doon. At ito si Pedring, ang ganda ng kanyang parking. Ayan, at napakagandang tanawin, nakaka-relax. Anyway, wala naman tayong nakitang restriction kanina dyan sa gate, dyan sa pinasukan natin. Dapat kung bawal ang truck, bawal sana. May nakalagay sanang bawal ang truck, pero wala naman. Ayan. At may nakita tayong isang lowboy dito, lobed. Nagkakarga siya ng nagkakarga siya ng roller. Ayan, ang ganda guys. Talagang pag kayo ang nandito sa nandito sa lokasyon na ito, talagang mamamangha kayo. Ayan. Napakagandang lugar na nakaka-relax. Ito, tingnan natin yung e-exitan natin. May arrow dyan, oh. Ayan, may arrow. So ito, papasyal ko kayo. Oh, so meron palang, kita nyo yan, Grand Coulee Dam Visitor Center, 1 mile doon. Meron pa pala doon, kala ko ito na yon, pero yan, oh. Ito, umpisahan na natin. Ayan guys, papakita ko na nga sa inyo. Wow!
liparin naman natin ng konti yung ating drone at ito naman ang kanyang video footage. Kasi naka-restricted itong area na to. Hanggang 50 meters lang yung kayang liparin. Hindi bale dahil doon sa British Columbia mas magaganda ang mga point of view doon. Kaya lang madalang tayong daan dito, kaya samantalahin ko na rin kasi wala naman nakalagay na bawal, walang nakalagay, pero doon sa monitor, dyan mismo sa monitor sa satellite, nakalagay doon na bawal. Pwede, pero hindi siya po pwedeng tumaas. Hanggang 50 meters lang ang maximum na height ng drone natin, kaya okay lang, at least napapalipad natin ng ganere. At napakaganda nga po napakaganda sana kung patatawirin natin doon sa kabilang bundok na yun, tatawirin natin doon, paikutin natin, kaso lang hindi po pwede. Baka tayo ay at saka hindi, kahit gustuhin mo man, talagang may hangganan, hindi siya hindi siya lalayo, hindi siya aangat, hindi. Bagkus nakalagay doon sa monitor mo, reach the height limit on this zone, sasabihin niya. Kasi naka-restricted guys, kaya pagtyagaan na lang natin ito at okay naman. Guys, umalis na tayo, stop na tayo, lipat naman tayo ng lokasyon at ipapakita ko lang sa inyo itong daan na daanan ng truck. Ito pag nagsalubong ang dalawang malalaking truck dito, kailangan na magdahan-dahan dahil bukod sa masikip na luma pa yung nakakatakot nga nakakatakot itong makikita, ipapakita ko sa mga nakakatakot itong tulay guys dyan sa baba dahil dito sa luma but anyway, wala naman contractor dito na kasi yan, mas quality kasi yung paggagawa yan, kaya kahit luma, siyempre dito pa sa Amerika, lalo yan dinadaanan ng mga mabibigat na truck. Kita nyo itong Crowley, Washington, napakaliit na lugar, pero kita nyo ang linis nila na makita na yan ang kasura dyan sa mga gilid-gilid, diba? Talagang kahit maliliit na taong, kahit nasulok-sulukan, kahit nasa bukid, walang nagkakalat guys. So ito, pasok na tayo dito sa tulay. Makikita nyo kung gaano kaluma at gaano kasikip. Parang aabot nga yung kita nyo 14.5, so mataas yan, mataas yan. Nakita nyo, magkakasulubong kami, magdadahan-dahan dahan-dahan lang kasi sakto lang yung ating truck dyan sa guhit, ay hindi naman pwedeng ipilit mag-atter pa tayo dyan, ma-aberya pa tayo, magkaroon pa ng aberya dyan sa gitna. Ito guys, kinulog na rin matibay. America Bridge. Ayan. Ay, naku, makahinga tayo ng makahinga ng malalim pagka natawid mo yun
sa Washington. Hanggang sa muli.